May gusto lang po ako mangyari po sa akin, Kuya Marcos. Sige Ate Ninya, kung yan po yung gusto mong mangyari, sana hindi ka magsisi sa gusto mong gawin. Sana po sa lahat po nanonood, sana po maintindihan po ninyo po sana iisip ko. Guys, welcome back sa channel natin. At for today's video ay kasama ko na ang team. Nandito na si JM tsaka si Rans. Kompleto na kaming tatlo. Ang pagbabalik, ang sabi ni Rans ay ang bagong ano? Bagong luma. So ngayon ay pupunta kami ni Rans at tsaka ni JM sa bayan ng Rosario para bisitahin si Ate Ninya, kasi matagal-tagal nang hindi nakabisita po ulit kay Ate Ninya. Siguro mga 4 or 5 days ago na yung huling bisita ko sa kanya. So dahil nga may napag-usapan kami ni Ate Lindy tungkol sa pwedeng maging negosyo ni Ate Ninya, pupunta ako doon ngayon kami ng team para subukan kung papayag ba si Ate Ninya sa naisipan namin. At syempre kamustahin na rin natin kung ano mga nangyari sa kanya sa loob ng ilang araw. At hindi lang ako sure kung nag-continue na ulit yung pag-tutor sa kanya, pero nakakausap ko naman yung teacher na nagtuturo sa kanya. Ayun, at salamat din sa pag-check kay Ate Ninya. Okay, nandito na kami pa lang sa road papunta ng San Juan. San Juan pa lang to at ang oras ay magto-12 PM. Okay, so kita-kits tayo kung saan kami pwede pa ulit na makapag-vlog. When the moon is bright, the dreams are on your side. When the stars are lit, they try to catch your eye. Is it destiny or just beginner's luck that I found you? Now the moonlight dances gently over you. Guys, andito na kami sa bahay dito sa lugar nila Ate Ninya sa Salao. Bago kami pumunta dito, dumaan nga kami kanina doon sa groceryhan kasi binilang ko 6 days ago nung huli tayong pumunta dito. So sabi natin 5 days lang. So ngayon sumobra pa, 6 days tayo bago makabisita. Pero ang pag-usapan naman natin is 1 week yung magiging allowance ni Ate Ninya, di ba? So ayun, at least makabisita naman tayo ngayon ulit. Biglang umulan. Oh, higop ng Lola Remedios. Gandang araw po. Higop ng Lola Remedios sa mga inuubo. Ay, sa kaming baon. Lahat kami dito inuubo, guys. May snowber na may Lola Remedios pa. Baka naman mamaya sponsoron ka nga ng Lola Remedios ang box. Anong gagawin mo dun pag magaling ka na? Di ba? Sa bagay. Ay, binalik nila yung upuan sa labas. Ay. Umulan bigla kanina, ang ganda-ganda ng panahon. Sabi ko nga, first time uminit. Ay, dito yung teacher ni Ate Ninya. May klase pala sila ngayon. Tapos na ba kayo, ma'am? Hindi pa? Ano, nagsisimula pa lang kayo? Hindi, kanina pa. Kanina pa? Hindi po, baka hindi pa kayo tapos. Okay na? Sure? Ano yan? Sinagutan niya? Tingin. Oy, may sinagutan si Ate Ninya dito. Ano yan? May drawing pa. Okay. Ano niya to? Parang exam niya? Ganyan? Bukas pa po yung exam. Bukas. Exam ka pala bukas sa Ate Ninya. Galingan mo. Sabi ko kay ma'am, pag hindi ka nakapasa. Hindi, joke lang. Bagsak ka. Ba't po pala ikaw may bag? Wala ho. Sabi ninyo. Ay? Diyan mo nilalagay pera mo? Okay. Okay naman yan. Wala namang problema yan. Kamusta naman? Kamusta ka po, Ate Ninya? Ilagay ko dito. Okay naman po. Okay naman? Paano okay? Anong klaseng okay? Kasama ko po ang aking anak. Okay ka kasi kasama mo sila. O, saan yung panganay mo tsaka yung babae mo ngayon?
Pumapasok po. Pumasok, wow. Maganda naman na guys na balita na nakikita nating dire-diretso yung pag-aaral ng mga anak Po mo. yung aris ko lang kaya naghahatid. Bakit walang trabaho si Kuya Aris? Mayroon po. Pag po alam papasok na si Leah, uuwi po. Para makahatid po doon. Okay. So, Ate Ninya, ilang araw akong hindi dito nakabalik, kung alam mo. 6. Galing ah. Galing. Marunong magbilang, guys, ng araw. Kasi ayun talaga yung araw, sinabi ko kanina sa inyo na 6 days. Binilang ko kasi 6 days talaga ako dito hindi nakabalik. Sabi ko 5 araw lang, ngayon naging 6 days pa. Ganyan na tayo. Kaya yung sinasabi sa iba na tayo ay laging kaya niya pumupunta dahil siya may views. Ito po yung patunay. Hindi lang po ito ngayon nangyayari. Madalas na po ito nangyayari simula nung nagawa itong bahay na bihira na kami dito nakakapunta. Kasi guys, naglilibot-libot din naman kami at pinupuntahan yung iba nating mga tinutulungan. At ngayon, kasalukuyan, nag-aasikaso kami ng mga pwede nating mapuntahan na bago. Na pwede nating matulungan. Ano ang laro? Okay, so Ate Ninya, nagpunta kami dito pala para may mga pag-uusapan tayo ngayon. So nung nakaraan, na huling pagpunta ko dito, tungkol saan yung pinag-usapan natin? Yung ino-offer ko sa'yo, tungkol saan? Limot ko na po. Limot mo na. Ano ba pinag-usapan natin na sabi ko, inegosyo mo? Bigas po. Okay, so nakausap ko sila Ate Lindy. Parang hindi nga daw talaga pwede pala sa bigas, ano? Kasi meron din pala dito nabibilhan ng sako-sako. At kay Ate Lindy naman yung parang kilo-kilo. Tama ba ako? Okay. Tama ba? Okay. So, Ate Ninya, ganito. Tatanungin muna kita. Yun bang dinala namin sa iyo for a week o sa isang loob ng para sa isang loob ng isang linggo na allowance, okay naman? Okay naman. Sumasapat naman? Walang problema sa madaling salita. Yung pong naghulog na po ako yung bagong hulog ko ngayon. Saan ka naghulog? Yan po sa ati Asil pong Yung sa bago? Okay, sabihan natin sila na huwag ka na dun sumali. Ha? Ha? Baka pwedeng ibalik na lang sa iyo yung hinulog mo. Huwag ka na sumali doon. Sumali ka na lang. Okay na yun nandun sa may kay Ate Lindy. Okay na yun. Tama ng isa. Kasi alam mo, tama yung sinabi mo nung nakaraan. Napapaano na lang kapag wala kami. Imbis ang puproblemahin mo lang yung para sa mga anak mo, pati yung puproblemahin mo na din. Opo. Di ba? Yung nga pong isa, hirap na nga po ako. Dadagdag mo pa. Pangkulog, tapos ngayon may dagdag na naman. Kasi ngayon, kumukuha lang naman po tayo ng ihulog natin sa binibigay namin sa'yo. Hindi lagi sa ati Asil po kung mangutang, wala rin po sila. Kaya nga po, kung hanggat maaari, pwede mo pong sabihin kay Ate Isel na hindi ka na doon sasali, hindi mo natutuloy. Ano? Hindi ko lang po kung pwede po. Pwede yun. Walang masama sa pag-iipon, pero yun nga, kapag depende natin sa sitwasyon. Kung ikaw ay nakakapagtrabaho na at alam mong kaya mong i-provide lahat, dalawa-dalawang hinuhulugan, why not? Nang ganun pa kung sabi sa akin, ituturuan muna akong magbasa bago ako bigyang ganyang hulugan. Pag maalam po ako. Tama. At saka may good news ako kasi sinabi ni ma'am na si Ate Ninya pala ay mabilis-bilis na magbasa. So meron tayong clips na ibibigay sa atin ni ma'am. Ipapanood ko sa inyo yan. Okay, so yan, nakita nyo yung video na sinend ni ma'am sa atin na pagbabasa natin niya. So Ate Ninya, congrats sa'yo ha. Kasi ikaw ngayon ay mabilis na magbasa. Ano? Ano ang masasabi mo sa dating Ninya na walang kaalam-alam sa ngayon? Ayos naman po. Ayos naman po yung kagaya po ngayon. Masarap na ngayon po akong matulog. Dahil? Dahil po wala na pong naglilikot sa akin sarili ko. Okay. Opo, alam na po ninyo yun. Okay, tsaka ngayon kahit pa paano, alam mo sa sarili mo nagle-level up ka, umaangat ka kasi na may natututunan ka na ngayon. Kaya nga po yung kahapon, umaga, nasabihan ko po sa inyo, yung parang nagalitan ko rin po. Dahil? Sabi ko, halos ninyong kasalanan mo nagbuho sa akin. Kasi kagaya po pira,
sasabihin po ako, hindi naman po mismo ako talaga si Neo. Ano pa ang ibang Kasi kasalanan po ninyo? ninang-ninong po nagpasko sa kanya. Halos po may 600 bukod pa ang inyo. Halos po yung pirang yun ubos sa kanya. Ano pa bang ibang kasalanan ninyo na sinasabi mong na ibubuntun sa'yo? Katulad po ID, may dala po sa ID, SW lang, hindi ko alam kung kailan po yun. Sabi ko, ibalik-balik mo yan sa school. Hindi ako nag-aiding, hindi kong anak. Okay, pero sa ngayon, kamusta? Ano ba ang nakikita mo kayo ninyo? May konti bang pagbabago kahit konti o wala? Wala pa rin, 2 nga po kami nagsasabi. Hindi pa rin po. Pero yung relasyon nyo bilang mag-ina, madalas parang ba kayo nagsisigawan, nag-aaway? Sabi ko, pag mahina talaga ako magsabi, ngul-ngul. Pag naman malakas, galit ho ang iba. Ewan ko, sabi ko nga kanina, sabi ko Kuya Marcos, sa akin bagong buhay, Bagong taon, bagong buhay. Opo, parang hindi pa rin. Kasi sa akin nga po sisi ang mali doon sa batang yun. Tanggap ko naman ho, kasi ako rin naman ang ina. So at least, ngayon, ang pinagbago sa inyo na mag-ina, hindi na nagiging mas madalas yung lagi kayo nagsisigawan. Nabago-bago kahit paano yun. Kasi di ba sinabi ko sa inyo, kapag ganun pa rin at paulit-ulit na walang nangyayari, di ba sinabi ko nga sa inyo na mapipilitan talaga kami na mag-full out na dito sa pamilya nyo. O hindi na muna kami pupunta dito. Kasi gusto ko, Ate Ninya, kaya ko yung sinabi sa harap ninyo, para baka sakali magkaroon ng takot yung bata, na mahinto din yung tulong sa inyo, baka sakaling susunod na siya sa'yo. Ang video nga po, kasi po yung po, nag-vlog po kayo sa akin ganyang araw. Ang sabi po sa akin yung gabi, yung daw talaga hindi na nababalik. Hindi na, kung hindi ka nang magbabago ka. Tinanong niya sa'yo kung hindi na kami babalik. Di na anong sagot mo? Hindi na nga, kasi hindi ka naman nagbabago rin. Ilang araw nang walang Kuya Marcos mo, di ba na bukas pang-6 na. Anong sabi niya? Anong sagot niya? Kaya sabi ko kanino, wala pang Pasko na sabi ko na pag ikinamas ko sa ninang-ninong mo, magpipid ka. Anong sagot ni ninyo nung sinabi mong ganun, na hindi na kami babalik? Wala po, Wala. hindi na po siya umimik. Hindi na umimik. Okay. So, ngayon natin niya, isa sa pinunta namin dito sa'yo, ay gusto namin ikaw sanang alokin. Dahil sabi mo nga, hindi okay yung bigas kasi meron na si Ate Lindy na kaya naman na ganun din yung gagawin mo, di ba? Okay lang punta sa akin ng vlog. Mm. Bukasan yata ako yun o hapon. Nakausap ko rin po ang Kuya Miguel. Kami yung dalawa. Nausap ko kami dalawa. Sabi ko parang alangan pa rin Kuya. Iisipan ko muna. Nakausap ko rin po ang Ate Isil. So, ibig sabihin, nasabi na sa'yo ni asawa ni Ate Lindy kung ano yung gusto kong sabihin ngayon. Naisipan naman Ate Isil para sa akin. Ang Ate Isil po nag-isip para sa akin. Kung ano sabi ni Ate Isil, ano na pag-isipan? Hinahanap daw po ninyo po ako sa labasan. Magtayo po ng tindahan. Kami po dalawang hipag ang magtitinda. Para po siya daw sa uding ko lamang. Sa labasan? Apa. Hanap kayo ng pwesto. Anong ititinda nyo? Kagaya po isda, gulay, bigasan rin. Ganun ang gusto ninyo. So, anong plano ninyo? Mag-share ba kayong dalawa? Apa, naman po. Maghahatian kayong dalawa sa puhunan o ano? Para pong sasahod lang daw po sila sa akin eh. Parang magtatrabaho sa'yo. Opo, ganyan nga. Parang ganun. Sa ngayon, Ate Ninya, ang masasabi ko lang, wala namang masama dun sa offer ni Ate Isil. Ano? Pero sa ngayon kasi, hindi ko alam kung good opportunity din yung binibigay ni Ate Isil. Para sa akin, okay din naman kasi magiging double purpose yun, di ba? Sa Ate Ninya, may possibility na kung mapapangat nila yung business, kikita si Ate Ninya. Then the rest, kikita din si Ate Isil. So matutulungan mo din si Ate Isil kasi para mo na rin siya binigyan ng trabaho. Di ba?
So kung ganon, may sigurado ba na magiging pwesto sa labasan? Maghahanap pa ho. May alam ho si nanay, mahal naman ho. Sa tindahan pa lamang ho, mahal na. Oh, bukod doon, magbabayad ka ng renta, di ba? Wala namang masamang sumugal. Ang pinakamagandang sugalan ay negosyo. Sa lahat ng sugal, ang pinakamagandang sugal ay negosyo. Kaso nga lang, syempre, pag-isipan nyo mabuti kung ano yung Kasi gusto po, nyong ibenta. sa akin po para sa labas ho, loob po ang sarili ko. Ha? Loob po sarili ko pag ho doon sa malayo. Ano ibig sabihin nun? Pag ho di sa labasan ho magtinda, para ho loob ho ang sa akin. Anong loob? Ano yun? Para ho maalwan sa sarili ko. Nakakalimot. Mas maluwag-luwag para sa'yo kumpara kung nandito ka lang. Kasi guys, ang offer ko kay ate niya na pag-usapan namin nila Ate Lindy noong nakaraan. Gusto namin siyang bigyan ng, dahil si Ate Isil yung nakaraan nagtitinda dito ng mga street foods, mga ihaw, mga siomay, mga siopaw, mga ganyan, mga iba't ibang klase. So sabi ko, since si Ate Isil ayaw nang ituloy yun at nagtatrabaho na, gusto ko sana ibigay nila kay ate ninyo yung opportunity na yun. So, pumayag sila Ate Lindy na since negosyo din nila ngayon yun, yung pag-provide ng mga bagay na yun, sabi ko sila na mag-provide kay ate ninya, sa kanila ako kukuha ng lahat ng ititinda ni ate ninya dito. At least, dito lang sana malapit. Kahit paano, paglabas ng bata, matutulungan siguro siya ni ninyo. Pipilitin natin siya na tulungan niya yung magulang niya. Kahit sa pagbabantay-bantay na lang sa bata, ikot-ikot niya gamit stroller, malaking bagay na yun. Pero sa atin niya nagsabi na pag-iisipan niya pa daw muna yung offer na yon. Then ang sabi nga niya, pinag-isip niya si Ate Isil, at yun nga sabi ni Ate Isil daw na bigyan siya at gusto nilang magtinda ng bigas, isda, gulay sa labasan. And then parang ang mangyayari ay si Ate Isil ay magiging worker ni Ate Ninya, parang ganun. Kasi siya yung mag-guide kay Ate Ninya. Sige, ganito Ate Ninya, wala namang problema yun. Kung yun po yung naisipan ninyo at sa tingin mo, dun ka mas magiging, magkakaroon ka ng peace of mind na tinatawag, magiging maluwag yung pag-iisip mo. Walang problema, ipoprovide namin sa iyo. Pero, pag-isipan yung mabuti kung ano yung pangangailangan dun sa area, ha? Asa ba si Ate Isil dyan? Wala po. Nasaan? Kung naghatid po ang Kuya Aris sa Kalea, nakasuno rin po. Nagsama-sama po silang tatlo. Wala pa ba? O, hindi, Titinda wala pa ba? Hindi nyo napansin? Mga po, Kausapin sana natin kasi guys, sa gantong usapan na pumapwesto ka na at babayad ka na ng upa, kailangan mong galingan kasi dyan. Kasi kung di mo gagalingan, lahat ng ipoprovide mo, mapupunta lang yan sa upa. Kasi nagnegosyo na rin kami. So kailangan lang pag-aralan na mabuti. Ang negosyo atin ninyo hindi yan basta-basta sige lang yung sigay. Ano? Yung offer kasi namin sa'yo na pagtitinda dito, nasubukan na ni Ate Isil. Ikaw magsabi, nauubos yung paninda ni Ate Isil dito? Hindi. naubos. No. Isang beses. Nauubos kasi nga ang dami daw pumupunta dito kasi nga natukoy na ng mga tao. So gusto ko sana maituloy natin ninyo yun para kasi tukoy na ng tao dito eh. So may possibility na kung nagawa natin Isil maubos, may paubos yun. Kapag ginalingan niya, magagawa niya rin yun. At tumutubo daw si Ate Isil nun ng 350 a day. Napakalaking bagay nun guys. Para ka na rin nag-provincial rate nung araw. 350 a day, hindi mo na mapupulot. Okay na sana yun, nandito ka pa. At saka hapon mo lang gagawin paglabasan ng mga estudyante. Kaso nga lang, ayun, iba naman ang gusto ni Ate Linya sa offer natin. Wala namang problema. Basta, pag-aralan mo mabuti. Ate Linya ha? Ninyong dalawa kung gusto niyo talaga eh. Kaya nga po sabi ko kanino, kung nagtangon lamang nga ngayon Kuya Marco sa akin kung ano gusto kong bahay. Kahit kahoy lamang ang dingding yan, kagaya po karto ko. Okay lang, tapos ang aking ilaw kahit buti na lamang gas. Bakit? Bakit ganun yung gusto mo? Sana. Sa ano, para kung hindi ko problema kung bayarin ang lahat. Bayarin sa kuryente. Kuryente po, tapos nga po may hulog pang ganyan. Eh, yung hulog mo naman hindi naman related sa bahay yun eh. Sa pag-iipon mo naman yun. Ang bayarin mo dito, kuryente. Ano? So, dati din naman, doon sa bahay ninyo, may kuryente din kayo, may ilaw kayo, di ba? May electric fan nga kayo eh. Kaya ako nga kayo binila ng electric fan kasi may kuryente kayo. So, wala naman pinagbago yun. Kung nagbabayad kayo doon ng kuryente,
ganun din naman dito. Pares lang, no? So, ang iniisip mo lang, poproblemahin mo yung pagbabayad ng kuryente once na tumigil na kami. Kaya ka nga namin tinutulungan para magkaroon ka ng it's either negosyo o trabaho. Para kapag wala na kami, kaya mong i-provide lahat ng bayarin kung ano man yung meron ka. Pinanghihinaan ka ba atin niya ng loob? Pinanghihinaan ka ba na hindi mo kayang bayaran yung mga yan kapag ka nawala na kami? Problema ko nga po yung naging bayaran tapos hindi pa nga ako marunong sa lumalabas. Nagsisimula pa lang. Dapat atin niya, think positive ka lagi. Alam mo yung think positive na sinasabi, dapat kung mag-isip ka positibo na gagalingan ko sa pag-aaral ko ngayon hanggat may tumutulong sa akin para kapag mawala man sila, kaya kong maghanap ng trabaho o magnegosyo, mababayaran ko yan. Ganun ka dapat mag-isip. Kasi alam mo ba lahat ng bagay atin niya nagsisimula sa uisip natin. Kung inisip mong hindi mo kaya, hindi mo talaga kaya. Pero pag inisip mong kaya mo, kaya mo. Atin niya, sana sa lahat ng sinasabi ko sa iyo, na pagmo-motivate ko sa iyo, sana na a-adapt mo o maaalala mo. Ha? Huwag mong parang kay ninyo na sinabi ko dito, lumabas dun sa kabila. Ha? Hindi naman. Ipasok mo lahat ng sinasabi ko sa iyo kasi makakatulong yun sa iyo. Sa lahat na ako inyong natutulungan, parang ako akong taong malas. Bakit naman? Kasi yung Oh, yan, negative ka kagad. Nilisip mong malas ka, bakit? Kasi po nandiyan pa rin kayo hanggang ngayon. So, malas yun. O, swerte. Nagawa nga po ninyo lahat sa amin tapos mawawala rin kayo. Parang nagmahal po sa pamilya tapos Iiwan. Ganun talaga atin niya ang buhay. Kasi kami, ay nandito kami sa gawain na ito para mabigyan ng konting pagbabago yung buhay ng isang tao. Pero hindi para mag-stay ng habang buhay. Kasi maraming kaming kinakailangang tulungan na kagaya mo. Natin niya. O kami, darating at darating. Noon pa man sinabi ko si darating at darating yung punto na mag-i-stop kami kapag ka-okay ka na. Ano? Hindi natin yun pwedeng mapigilan kasi ayun yung trabaho namin. Kaya nga sabi ko sa iyo, dapat i-close mo yung mga tao na kapalibot sa'yo dito para kapag mawala man kami, may mga tao pa rin na magmamahal sa'yo dito. busy naman po lahat. Busy. O di gawin, busy mo rin yung sarili mo sa pagtatrabaho sa mga anak mo. Pagmamahal na lang ng mga anak mo yung asahan mo kahit hindi na sa ibang tao. Okay, so kung ganun yung gusto mo po atinin niya na magnegosyo kayo sa labas, walang problema sa akin, ano? Kaya nga po sabi ko kaninyo, po. Kaya ako hindi kunin taas. Kasi ang kasalanan mo lahat sa aking bubong. Kaya mahirap sabihin po lahat. Opo, si ma'am ho yan. Kausap ko po yan tayo na hanggang hapon. Kahapon pa ho yan nagtuturo sa akin, 2 araw na po. Pangalawang araw ngayon. Apa. Anong sabi ni ma'am? Sadyang ganyan ang buhay. Sadyang ganyan ang buhay. Hindi mo kasi mag-aaral tayo, hindi ka loko. Totoo yun. Kailangan mong galingin sa pag-aaral mo ngayon na ibinibigay sa iyo para hindi ka maloko. No, atin niya. Naiyak, takot sa akin si Tat tarat tarat. Bum tarat tarat. Tararat tararat. Bum bum bum. Okay, sige, atin niya. Dahil po ganun yung gusto nyo, wala pong sabi mo kay Ate Isil kahit di ko siya ngayon makausap gusto ko makausap siya mismo ngayon para kung desidido talaga kayo doon maghanap kayo ng pwesto pag-aralan nyo yung negosyo bibigyan po namin kayo, ha? Wala kasi sa amin natin ninyang problema na mag-provide po sa inyo, ha? Huwag mong isipin na mahihiya ka dahil bibigyan namin kayo ganun. Walang problema sa amin kasi gusto nga namin mabago yung buhay mo, so gagawin namin lahat para mabago ang buhay mo. Kaya kung sa tingin mong dun mababago ang buhay mo, ibibigay namin. Ha? Ngayon, sabi mo kay Ate Isil, pag-aralan daw po natin ng maayos yung negosyo. Ha?
kung ano yung dapat ba nating ibenta. Ha? Kung bigas, kung wala bang masyado nagtitindang bigas doon. Kung isda, kung wala bang masyado nagtitindang isda. At syempre, yung pangangailangan araw-araw dapat ng tao ang ibibenta nyo. Isda, ulam, tapos bigas, araw-araw yung pangangailangan. Kaya maganda din naman yun. Okay, basta pag-aralan lang nila yung pwesto. Yun lang naman ang importante Kasi doon. po meron po din sa kanluran, aalis na po ang tindahan. Ah, meron. Eh, Saan ba banda yun? Saan banda doon? Atin niya yun. Bago ho tayo magkilo, may tindahan ng doon. Puntang lang. Okay, magsasara na yun. Apa. So sa tingin nyo, maganda maging pwesto yun. Maganda ho ang tingin ko. Naroon ho ang lahat ho namimili. Ah, kasi daan yun eh. Para ho marami ho namimili rin doon. Ah, kasi yun ay daanan. Apa. O sige, kung ano, tingnan natin. Ha, puntahan natin. Namamahalan lamang ho ako. Magkano daw bang upa? Nabanggit ba sa'yo? Ang upa hong tatayuan ho, hindi ko lang ho alam. Yung tindahan pa lang ho, mahal na. Magkano nga? 100,000 ho. Ha? Kaya para ho ako namamahalan talaga. Upa daw ng pwesto, 100,000? Baka pinagbibigay. Baka naman bili na yun. Hindi ko po alam. Ah, Ulit lang po sa akin ano. baka na-misinterpret lang natin niya. Or baka naman yun eh kontrata. Possible. Mga kontrata siguro. Hindi maganda yung ganun. Kasi paano kung nalugi ka na, dire-diretso para, wala ka na magagawa. Kahit na nalugi ka na at gusto mo na i-close, nakabayad ka na. Ano, wala ka na magagawa yun. Kung kontrata, hindi maganda yun. So, na-misinterpret lang siguro natin niya yung sinabi sa upa. Ano? 1,000 lang. Ha? Baka 1,000 lang. Baka 1,000, mga ganyan. Kasi kami natin niya, alam mo ba sa Bicol, yung inuupahan namin na cake shop namin, ang binabayad namin doon ay 5,500. Yun po ay talagang nasa location na talagang perfect. Kumbaga, maganda at maganda din yung ano, yung shop. Kung gano'n na tinda-tindahan lang, mura lang yun. Tinan niya. No? Kung okay doon, di tingnan natin kung nakaalis na. Sama natin sa Ate Isil. Tingnan natin yung pwesto. Di magsimula na kayo. Kung gusto niyo magsimula na kaagad, magsimula na kayo. Ha? Oh, ano? May dala kami sa'yo kasi 6 days na. Dala kaming grocery sa'yo. Ayan, yung bigas naman, hindi naman pwedeng linggo-linggo dadala kami. Matatambakan ka naman ng bigas. Kasi hindi naman yun agad-agad ng ubos. Grabe. Pare-paras kami may ubo atin niya, pasensya na. Ayoko lang mag-face mask na ini-interview eh. Pero iwas na lang ako kay Bibi. Excuse me. Bumili din kami nito. Tingnan niya ha. Toothpaste. Tapos shampoo. Nag-shampoo ba kayo? Apa. Nagtututpaste ba kayo? Tapos Downy, ay Joy, panghugas ng plato. Tapos Downy, panlaba, parang hindi ka nabibili ha. Asan dito na yung mga grocery sa loob, oh. Mga kape. So, itong grocery nyo, syempre magbibigay din tayo ng cash. Kaya tinin niya. Ito po. Ay. Thank you po. Walang ano man. Ngayon, kahit na ito talagang dapat pinapahinga muna namin mga sarili namin kasi Hindi naman po. pare-paras kami may sakit. Pero Pwede naman po kayo magpahinga muna. Hindi masyado ako nag-aantay na. kaso nga lang, siyempre iniisip namin ikaw na yung allowance na binigay namin sa'yo, pang 1 linggo lang yun. So ayaw naman namin na yung ayaw mo mangyari na nangungutang ka, di ba? Ayaw mo yun. So ayaw naman namin na dadating ka sa point na ganun. Tsaka kami yun ang liliit kapag ka ganun na nangungutang yung beneficiary namin. So parang wala rin kaming naitutulong sa kanya. Parang walang nabago sa buhay niya, di ba? Basta atin niya ngayon, ang gusto lang namin mangyari, galingan mo sa pag-aaral mo, ha? At natutuwa naman ako dahil sa feedback ni ma'am na ikaw ay mahusay na ngayon magbasa, mabilis-bilis na. Ibig sabihin, magaling yung nagtuturo sa'yo dahil may improvement ka. Ano? Galingan mo dun sa bagay na yun kasi ayan yung hindi sa'yo mananakaw ng tao. Yung kaalaman. Natin niya. Okay, sige. So, ayun sana yung sinadya ko dito eh. Kung papayag ka dun sa
alok ko na tindahan dito sa harap nyo, pero sabi mo nga, pag-iisipan mo pa. At ang gusto mo, magtindahan sa labas. Kasi dito, purong kahanggan na ho eh. May bigas ko din, may bigas na doon sa ibaba. Magtinda. Okay, sige. At sayang lang, wala si Ate Isil ngayon eh, ano? Wala ho, parang ho nagtitinda. Di sana ngayon pala nakausap ko na si Ate Isil tungkol sa in-offer niya kay Ate Ninya. Wala naman yata ho din sa sasakyan. O, hindi ko napansin eh. Okay, ano bang baka may gusto kong sabihin sa mga nanonood sa iyo na sila na itong mga nakaraang video natin nakikita nga nila na ikaw daw ay madalas ngayon na malungkot. Anong gusto mong sabihin sa kanila? Nadadaanan lang po ko sa, yung problema ko nga po sa dalawang hulugan ko. Hindi ko nga po alam saan po ko kukuha. Nalaman ko po yung nagbasa po isang pinsan ko, yung halos daw ho, napasali daw nga po ko kapitbahay. Halos naman po, hindi naman po lahat kapitbahay. Isa lang naman po tao nag-ano ho sa akin. Namnan ninyo yung Kuya Marco. Kasi kaya daw ho napasali para po yung bigay ninyo sa ano ko daw ihuhulog. Wala naman masamang magtabi Ate Ninya, ano? Pero Yung iba kasi, parang naaawa rin po sa akin ng iba. dahil Kagaya nga po yan, napasali pa nga ako kung ganyan. Saan nga ako kukuha? magkano po ba ang hinuhulog mo dito kay Ate Isil, Ate Ninya? Ngayon po, nag-abot po ako 150. 150. Gadaano ka nagbibigay ng 150? Yun lamang po araw, Lunes. Simula lang pa ho yun. Bagong simula lang ho yun. Ibig sabihin, kada Lunes ka nagbibigay. Linggo ho yun, kanya araw linggo. Na Lunes lamang ko naabot. Kati. Dapat pala dilang tubig. Bibigyan na. Alam nyo kasi guys, sa totoo lang, yung gusto kasi nilang mangyari, di ba nabanggit ko nga po na dati tayong may negosyo sa Bicol, na cake shop. So alam ko na yung gusto nilang mangyari, since yan po ay nasa highway na yan, marami silang kinakailangan talaga dyan. Nandyan na yung kukuha sila ng permit, mayor's permit, barangay permit, magbabayad sila ng tax. Ayan po yung mga marami silang kinakailangan dyang asikasuhin bago po sila dyan makapag-operate. So hindi ko alam kung sa mga ganyang negosyo kailangan pa dyan ng yung sa fire, di ba? Kasi kailangan yan bawat may business kailangan meron yang nakaano ka dyan doon sa fire. So maraming kailangan dyan sa totoo lang sa negosyo na gusto nila. Kasi yung gusto nila malakihan na Gusto nila magnegosyo na ng bigasan, tawag dito mga isda daw, then gulayan. Dapat kasi diyan kapag nasa ganyang pwesto ka na, susulitin mo yan. Sabi nga ni Rans, kailangan dyan, lahat na ng klase ng bigas meron ka. Tapos kailangan talaga dyan, maramihan na yan. Kasi syempre anong silbi ng pwesto mo na nasa ganun ka kung ang tinda mo kukunti lang. Kung ang tinda mo lilimang sako ng bigas. So kailangan dyan, maramihan na talaga yan. Kaya sana yun nga, Supplier ka na dapat. may supplier ka din. Kaya nga ang iniisip ko talaga dyan sana, na magandang simula para kay Ate Ninya. Kasi nasa ano pa lang siya guys nasa level pa lang sa Ate Ninya ng pag-aaral sa negosyo. Kung yun talaga yung sa tingin natin isa sa makakatulong sa kanya. Nasa stage pa lang siya ng nag-aaral Kaya maganda sana mag-start sa Ate Ninya sa small business. Kasi wala namang negosyante na nagsimula agad sa malaki. Small business, yung nga sabi ko sana sa kanya. Kaso ayaw ni Ate Ninya Siya yung may ayaw guys Napakaganda sana nun. Kasi dun sa tinda ni Ate Isil na mga fishball kikiam lang dati,
na tumutubo siya ng 350 pesos, how much more kung may tinda na sa atin ninyo dyan ng mga iba't iba pa na klase ng paninda, di ba? So, mas malaki yung possibility na kumita sa atin ninyo, na mas malaki pa, more than 350. Pero, natin magawa, hindi pa naiisipin natin ninyo yung mga ganung bagay. Kaya nga, naisip ko lang guys, sa totoo lang, kanina, nag-uusap-usap kami ng Team Solve ng Sakyan, nasabi ko, mukhang kailangan ni Ate Ninya ng psychiatrist na nagre-reseta ng gamot. Kasi yung psychiatrist natin niya guys, hindi siya nagre-reseta ng gamot. Ano lang siya, parang psychology. Yung talagang counseling. So nakikita ko kasi kay Ate Ninya na parang kinakailangan niya guys uminom ng antidepressant para mas makapag-isip siya ng mabuti. Kasi nakikita kong may stress siya eh. Kaya hindi siya makakapag-isip ng tama kung siya ay stress. Kaya maganda sana kahit na may counseling, ituloy natin yung pagpapa-therapy natin sa psychiatrist. Today, didiretso kami ng Lucena ng team para i-confirm sa doktor doon na nagtingin dati kay Ate Vanessa na natulungan natin na ngayon okay na. Tatanungin natin kung anong araw pwede natin laging dalhin si Ate Ninya every kahit twice a month na check up niya sa kanya. Papaschedule na natin ng talagang fix, parang ganun. Kasi mahirap sa kontak eh, hindi agad-agad sumasagot mga doktor, busy yan. At isa pa, hindi rin agad basta-basta sumasagot. Kaya ngayon, gagawin ng team namin, punta kami Lucena, punta kami doon sa hospital at tatanungin namin kung anong araw siya pwedeng i-fix yung schedule. Katulungan natin siya sa ganun yung depression, antidepressant, kailangan may natitake siya na ganun para siya ay makapag-isip ng tama. Kasi sa nakikita ko Ate Ninya, dahil sa stress niya, sa mga nangyayari sa anak niya, sa patuloy pa rin na pag-alala niya sa kung ano yung nangyari sa kanya dati, nadidepress yung tao, hindi makapag-isip ng tama. Kaya kailangan niya ng antidepressant na gamot. Kaya doon tayo lalapit guys. Kaya yun yung isa pa sa may tutulong natin kay Ate Ninya para nang sa ganun maging maayos na yung diretso yung pag-iisip niya, hindi siya nalilito, kagaya niyan, nakausap na niya pala sila, asawa ni Ate Lindy, ang sagot pa niya, pag-iisipan, di sigurado. So, ang ganda lang sana nung naisip namin eh, kasi marami sa kanyang aalalay, nandyan sila Ate Lindy, nandyan sila kuya, nagsabi siya na i-guide namin siya, hindi naman namin niya pababayaan, lalo na't yung pwesto nasa harap ng bahay nila Ate Lindy. Ino-offer nga nila yung garahe dun eh. Doon daw sa Atin Ninya, pwede daw dun. Sabi nila, hindi naman namin niya pabiyan, i-guide namin yan. Ganda sana, guys. Nakapanghinayang yung opportunity na yun. Di ba? Kasi si Ate Isil, nagsimula siya, puhunan niya daw 1,000 lang yata eh. So, kung bigyan natin sa Atin Ninya ng puhunan, 10,000 pesos sa negosyo, yung tingin nyo. Di ba? So, mas malaking possibility na malaking kitain niya kasi mas marami siyang maititinda. Pero, ayun nga. Hindi pa niya naisipin niya sa ngayon, kaya kailangan natin siyang tulungan. Yung naisipan nila ni Ate Isil, goods naman. Kaso nga lang guys, yun talaga, kailangan na doon ng maramihan na produkto. May supplier ka na, ganyan. Sa bigas, sa isda, sa gulay. Kasi sayang yung pwesto mo na inuupahan kung ang tinda mo lang din nga, sabi ko, 5 kilong bigas, konting isda, di ba? Sayang naman. Kaya yun. Kausapin natin din si Ate Isil doon sa gusto mangyari ni Ate Ninya. Kasi hindi naman tayo dito pwedeng sige lang din tayo ng sige. Kailangan natin ding kung ano yung alam natin na makakabuti, doon tayo. Ano? Kaya yun, antay lang natin sa Ate Ninya. Kausapin pa natin bago tayo umalis. Kasi yun, pinapatulog na. Hindi pa. Okay, sige Ate Ninya, sa ngayon pupunta kami ng Lucena doon sa pinuntahan natin na ospital. Ipapa-schedule po kita ng naka-fix na schedule. Kasi po, doon sa nag-check up sa'yo, di ba wala siyang nire-reseta sa yung gamot? Wala, di ba? Oh, gusto ko po Ate Ninya namin, may inom ka na gamot para maging kalmado yung pag-iisip mo, ha? Kaya magpapa-fix tayo ng schedule doon kung anong araw ka namin lagi pwedeng dalahin. Ha? Okay ba yun sa'yo? Kasi pag nakainom ka po ng antidepressant na gamot, Wala ko po kayo aalis. Paano ang alisan? Kung anong tawag doon. Nabalita ko lang po eh. Saan kami pupunta? Binibenta daw po na yung sasakyan. Binibenta sa sakyan. Hindi naman porke binibenta ay alis kami.
Binibenta namin yung sakyan namin na si Ivana kasi wala kami mapagparkingan na malaki. So, kailangan namin siyang palitan ng mas maliit lang. Saan po yung pula niyan sa sakyan? Yung ginagamit natin dati. Hanggang sabi ko marami nang natulungan yung sasakyan na yun. Okay, gano'n ang gagawin natin. Tinin niya, ha? Apo. Papunta kami ngayon, sasadya kami kahit alam mo naman kung gaano kalayo yung Lucena, di ba? Binabiyahin natin, pupunta kami doon para magpa-schedule sa'yo, ha? Para may pa-schedule ka namin. Okay? At ito, sabihin ko sa'yo, yung gusto po kasi ninyo ni Ate Isil na negosyo, sabi ko nga walang problema. Pero alam ba ni Ate Isil na maraming kailangan kuhaing papeles bago makapagsimula ng negosyo? Hindi ko lang alam sa ate ko. Hindi mo alam kung alam niya? Kapag kasi nagpwesto na kayo doon natin niya, sisitahin kayo kung wala kayong barangay permit, mayor's permit, pagbabayad ninyo ng tax, tapos yung sa fire, kailangan meron kayong sa fire, yung sa ambulansya, dapat meron kayo doon yung, anong tawag doon? Yung pampatay na sunog. Fire distinguisher, may mga ganun yun natin niya pag nagnegosyo kayo doon. Marahil, paras kayo, walang idea na Ate Isil. Ano? Okay. Pag-isipan mo pa rin yung offer namin sa'yo dito, ha? Handa akong bigyan ka ng puhunan na kukunin natin lahat ng ibebenta mo dito. Tsaka, marami sa yung mag-guide kapag ka nandito ka kasi. Nagsalita si Kuya Miguel, hindi ka daw niya pababayaan. Iga-guide ka daw niya basta't nandiyan siya. Nakita mo naman siguro kung gaano rin kabait si Kuya Miguel. Asawa natin hindi, di ba? Sana po isasama ko sa kanila. Magbubunot ngipin daw ang Kuya Miguel. Lalakad po ako, Kuya Miguel. Sabi ko ako may pasok. Kaya ako hindi sasama. Magpapabili na lang ako. Sino magpapabunot? Ang Kuya Miguel daw po. Okay. So sige, sabihin ko na rin sa'yo. Total, nandito na rin naman. One of this week, isa sa linggo na ito, baka di isa sa mga linggo na ito na darating, papabunutan ka namin ng ngipin. Ha? Papagawan ka po namin ng maayos na ngipin para mas maging komportable ka. Ano po yung masakit? Masakit? Magbunot. Magbunot? Hindi ka pa ba nabunutan ng ngipin? Hindi, parang kinagit ka lang ng langgam. Ganon. Yun naman lagi sinasabi. Parang kinagat na ng langgam. Kaso yung langgam ganito kalaki. Hindi naman masakit yun. May anesthesia naman yun. Mas masakit pa yung pinagdaanan mo sa mga past mo kaysa sa ituturok sa'yo. Nga po. Di ba? Kaya kayang-kaya mo yun. Ha? Papaayos natin yung ngipin mo. Ano bang gusto mong ngipin ang ilagay natin sa harap? Ha, ikaw mamili. Anong gusto mo? Lahat bagang, pangil. Anong gusto mo? Yung normal. Okay. Sige, bago kami matapos, Rans, alika Rans, may tatanong lang ako sa'yo. Kasi nandito na si Rans, guys, sabi ko nga, tsaka si GM dito na. So, yung isa nating mission pa kaya niya, tatanong natin kay Rans. Si GM sana, talaga to, veterano na rin to sa pagluluto. Pero si Rans, may alam din naman to. So, syempre, kaysa naman si GM pa magturo, si Rans naman nandito naman. May tatanong ako sa'yo, Rans. Ikaw ba, willing ka ba talaga dun sa nabitawan mo salita? Kaya niya. Oo naman. Willing ka magturo Kasi yun naman yung purpose natin dito, matulungan naman siya doon sa matulungan sa atin niya. Ngiting-ngiti ito lagi kapag usapang mga gantong bagay siyang natin niya. Charot-charot mo talaga. Nag-iyak tuloy. Nag-iyak tuloy. Okay. So, hindi pa lang namin yun masisimulan ngayong araw, ha? Kasi nga, pupunta kami Lucena para sa'yo din naman yun. Siguro sa mga ibang araw na pupunta kami dito, magdadala kami lulutuin, then si Rans magluluto sa'yo, magtuturo, ha? Tandaan mo kung ano ituturo niya, ha? Kung paano magprito ng itlog. Ano magluto ng corned beef. Yun lang pala yung mga ano. Paano maglugaw. Mga tuturo sa ni Rans. Hindi, tuturuan ka niyan, mga adobo. Saka pag-aaralan ko rin yung iba, yung mga online na mga. Oo, pwede namang pag-aralan. Yung mga basic lang, yung mga madali lang. Madaling lutuin. Lalo yung mga meron ka rin sa paligid, yung mga maluluto mo lang dito lang. Pipitas ka lang niya, pwede mo lutuin. Pwede mo lutuin. Mga ganung bagay. Para... Ilang araw ko na nawala, Rans? Simula nung 24? Hindi, 29? 30, na ngayon. So, mga 8 days si Rans na wala. Mga 1 linggo mahigit. Na-miss mo ba si Rans? Opo naman. Tamis! Nilalanggam mo. Ay, langgam! Sa sobrang tamis, nilalanggam.
Grabe si ate ninyo. Oh. Ano saan na? Oh, pero 10 days na rin. 10 araw na ba? May 10 araw na ba? Tapos yung sa ano pa. Okay, may 10 araw na palang hindi dito si Rans sa kabisita. Naalala ko nung nagpaalam pa si Rans, ay sinabi kong wala si Rans, malungkot sa atin ninyo. Isang tawag lang, nandiyan agad. Isang tawag lang nandiyan agad, di ba? Ganun kalupit. Di ba atin niya? Okay, sige. Basta mag-ready ka sa mga mga posibleng gagawin namin para sa iyo, ha? Una-una, i-check up mo, importante. Yung pagpapangipin sa iyo, yung pagtuturo sa iyo ng pagluluto. Ano? Ayun yung mga mission namin na kailangan namin gawin sa iyo, atin niya, ha? May gusto ka pa ba sabihin kay Ran? Sali sa kami. Mag-ingat ka. Ang charot! Tom S. Okay, sige, ate niya, ha? O, punta na muna kami. Opo. O, appear tayo, ate niya. Appear ka ni kay Rans. Yun! Hawak kamay! Oh, yan! O, appear tayo, bibi. Ay, nakatakot talaga sa akin. O, sige. Napunta na kami at wala naman si Ate Isil. Hindi ko makausap para magkaroon siya ng idea sana. Ano? Sa mga gusto niya mangyari. Anong problema sana? Kaso, ang dami talagang kailangan sikasuhin dyan. Kami nga sa negosyo namin ni Commander sa Bicol eh. Umiiyak na si Commander sa dami ng inasikaso. Talagang sobrang dami talaga. Mga mayor's permit na yan. Pagbabayad ng tax, isa pa yan na babawas sa ano natin, sa kikitain natin. Di ba? Kaya kapag hindi mo na-handle ng ayos, nagbitaw ka ng malaking halaga, nalugi ka. Sayang yung opportunity. Kaya dapat pag-isipan ng mabuti. Hindi basta lang ng sige lang ng sige. Kasi ano yan eh, lalaan ka ng puhunan dyan. Hindi naman yan basta-basta lang. Okay? Punta na kami, atin niya, ha? God bless po. Ikaw nang bahala sa grocery mo, ha? Sige. Okay, sige po. Punta na kami. Tara na, guys. Okay. Sayang wala si Ate Isil dito. Walang kataw-tao dito. So back up na kami, guys. Palabas na kami dito sa area nila Ate Ninya. So marami tayong naka-schedule para sa kanya. Para maibigay natin yung mga tingin natin na makakatulong sa kanya. Ang pinakang importante dito talaga, bukod sa ngipin na magdadagdag confidence sa kanya, eh yung psychiatrist na pwedeng makapagbigay sa kanya ng gamot. Yun talaga ang pinakang the best dyan na maitulong natin kay Ate Ninya. Grabing dilim. Labas na kami. Nakikipark lang kami dito sa may ano nila Ate Lindy. Dito sana si Ate Ninya pinapapisto. Kagagawa lang na ito. Sabi nga natin Lindy, walang problema. Dito siya magpwesto para mag-guide pa nila Ate Lindy, di ba? Napakaganda. Kasi dito si Ate Isil pumapwesto no nakaraan itong may bubong na to. Nauubos lahat ng paninda niya talaga dyan. Kasi mga estudyante dito na nagme-merienda. So ito, napakagandang pwesto sana. Gandang offer sa kanya. Pero wala, hindi nga natin niya maisipan. Ano? Hindi pa niya maisipan yung mga bagay na ganun. Hindi naman natin masisi. Mas malapit dito. Oo, tsaka madami mag-guide. Anytime pwede siyang umuwi. Oo. At tsaka hapon niya lang gagawin. Eh kung magtindahan siya full time, nandoon siya. Isa pang ano ko doon, concern ko doon. Siyempre, yung anak niya, dadalhin pa niya doon. Kaya nga. Ayun, nandito yung mga gamit niya, mga damit niya, Oo, mga gatas ng tama. bata, nandito lahat. Tapos bukod doon, yung mga anak niya uwi dito ng hapon na walang nanay na sa salubong, walang magluluto, walang ano. Kasi syempre, kailangan mo isara mong maaga. Nagnegosyo ka pa. Kung sasara mo lang din ng alas 3, alas 4, normal na pagsasara niyan, mga 7 to 8. No, gabi na. Kasi sayang naman may mga bumibili pa rin ng bigas ng ganong oras. So yun lang yung mga concern din namin. Para ano, wala naman sanang problemang i-provide. Pero kailangan pag-isipan na mabuti sa susugalan, di ba? Ay! Okay, so yun, medyo naglaan pa kami ng ilang minuto para kausapin nga sila Ate Lindy at sila mister niya tungkol nga dun sa nangyari na pagtanggi nga nila Ate Ninya dun sa offer na napakaganda talaga sana. Kasi sa totoo lang guys, pwede na kasing i-take you on nila Ate Lindy kasi sila nagninegosyo talaga sila. Pwede na nilang gawin dito yon na sila ang gagawa ng business na yon. Pero dahil nga nakikita nila na kailangan din ni Ate Ninya ng ano, kailangan din natin niya yung mga ganung bagay. Kaya iginigiveaway sana nila kay Ate Ninya yon na si Ate Ninya magpatuloy. So lang ngayon, sabi ko mahirap ipilit kapag medyo sarado pa yung isip ng tao sa mga ganung bagay. Wala pa siyang idea. Kaya mainam ipa-psychiatrist natin siya. Naniniwala ako
na mababago lahat ng desisyon niya kapag nakainom na siya ng gamot. Kasi kung maalala niyo sa Ate Vanessa na tinulungan natin na kahit paano naka-take siya ng mga gamot, ngayon nagbi-business na. Yung dating Vanessa na tulala lang, stress, may depression, tumatalon sa first floor ng bahay nila, ngayon nagninegosyo na. So naniniwala din ako kay Ate Ninyang gagaling siya kapag nakatake siya ng gamot. Yung depress niya, mababago yun at makakapag-desisyon na siya ng tama. Okay? At ayun, nag-atras na kami dito at uuwi na. Binigyan kami nila Ate Lindy ng may gagamot sa ubo namin, yung suha, maasim, pwede siguro yun. Okay, salamat guys, God bless sa inyo lahat, mahal naman namin kayo at supportahan nyo ang team namin sa mga ginagawa naming vlogs. God bless po, ingat.